Bueno, magandang hapon, araw, tanghali, gabi, umaga sa inyong mga kasama, kapuntos, kapatid. At welcome naman sa ating another episode sa ating pagsiwala at katotohanan. Kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. So, ngayong hapon, ating ibigyan ng pansin, pagsisiwalat, ang palaging common na ginagamit ng ating mga kapatid. Halos lahat ng mga sikta, nagsupotang sikta na tatag lamang tao, born again, SDA, Iglesia ni Cristo, yung dating daan, halos lahat ng mga sikta na tatag lamang ng tao ay gagamit ng Exodo 3, Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, na para sa kanila, ang tinutukoy dyan ay ang simbahang Katoliko. Dahil ang simbahang Katoliko may mga larawan o mga rebulto. So yon, ang paratang nila na ang tinutukoy dyan na nagdiyos-diyosan ang Katoliko. So ating patunayan yung hapon, ating isisiwalat na hindi ang Katoliko ang tinutukoy dyan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Kung sino po ba ang tinutukoy, ating patunayan, ating isisiwalat, ang mga Sabbath Keeper con SDA. So, ito po ang ating bigyan ng pansin, pagbigay ng paglilinaw, pagsagot sa kanilang mga paratang. Alam na natin na halos lahat ng mga sikta, pag makabasa sa Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, para sa kanila Katoliko yun ang tinutukoy na nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So, bago tayo magsimula mga kapatid, humingi muna tayo ng intercession sa ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in meribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So once again, magandang hapon, tanghali, gabi, umaga po sa inyong lahat mga kapuntos, kasama, kapatid. Especially po sa ating mga kapatid na mga OFWs sa iba't bahagi ng sulok ng mundo. Palaging taga-subaybay sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Happy din pala ni Neri Jimar, si Abarkis, Berada, Brad Tata. Salamat brother. At saka yung sa lahat na ating mga kasamahan sa punto por punto, Te Maria. At saka sa palaging taga-subaybay sa atin, sila si Archie Estrella, si Rayo Mawari, sino pa, si Marimar Talia, si Bro Generoso, sino pa, of course, ating mga kasamahan sa nandyan sa Iceland, si Brother Christian Yuan, Brother John Lee sa South Korea, si Brother Angel sa Japan, si Sis Edna o Ate Edna, saan ba kayo? Canada ba kayo, Sis Edna? O Brother Jando, Brother Wendell, sa lahat ng mga kasamahan natin sa Team Maria sa punto por punto. So, unang punto mga kapatid, basahin muna natin ang naturang talata bago natin sagutin punto por punto. I said earlier na halos lahat ng mga sikta, pag magbasa ng Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, lalo na yung mga SDA, para sa kanila, ang Katoliko na ang tinutukoy dyan na nagsamba ng Diyos-Diyosan. Ating basahin kung Katoliko ba. Exodo Kapitulo 20, 3:5. Para po pagbigay ng paglilinaw. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos o Diyos maliban sa akin. Huwag kayong sa King James Version, huwag kayong maglikha ng rebulto o larawan sa kahit anong
larawan nga nandun sa langit o Diyos nandun sa langit sa ibang salin. Pero dito ating babasa, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa at nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. So, malinaw na sino pa ba ay pinagbawal ang paggawa ng mga larawan o rebulto nandyan sa himpapawid. Happy viewing. Magandang hapon ni Sis Juicy Leson Gonzales. Mayong hapon brada, galantaw, gatanaw diri sa Pattaya, Thailand. God bless you always. Maraming salamat sa Pattaya, Thailand. Ha? Sa Thailand pala kayo, Sis Juicy. So, unang punto, kailan po ba naisulat ang Exodo? Kung tingnan natin ang Bible chronology, ang Exodo ay nasulat noong 1512 BC o before Christ. Sino po ba ang mga tag-exist na relihiyon sa panahon? Of course, ang mga Judaism o Israelita o Judaism, Judaismo. Ibig sabihin, wala pang Katoliko dyan. Kung basahin natin ang talata 1 o versikulo 1, sino po ba ang tinutukoy dyan? Ito ang sinasabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. So, ang mga Israelita pala o ang mga Sabbath keeper. Dahil sila po ang ipinaglabas, ang mabasa dito, humango, ang mula sa Ehipto. Ang Diyos mismo ang naglabas sa kanila mula po sa pagkaalipin ng Ehipto. At saka kung tingnan natin sa pagkaalipin ng Ehipto, sa panahon na sila po ay naglalakbay, pagdating sa Exodo Kapitulo 32:19, sa panahon na si Moises ang galing nasa bundok, pagbalik ni Moses sa ibaba, kung ating basahin, nagalit si Moises, dalan-dalan niya yung 10 utos, nagalit si Moises dahil nagsayawan at nagsamba na ang mga Hudiyo o Judaism o Sabbath keeper o mga Israelita sa ginawa nilang baka at sinasamba nila. Kung ating basahin ang 19, nang sila ating basahin sa 15 mo na. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na sa nanang bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na. Ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang narinig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan. Sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya, kung baka, at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya, ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. So malinaw na ang nagdiyos-diyosan, mga kapatid, hindi Katoliko, mga Sabbath keeper. Dahil sa panahon ngayon, wala pang Katoliko. Kung basahin natin ang Isayas, ano po ba ang
Sino po ba ang naggawa ng rebulto na kinikilala nilang Diyos? Diyos. Dahil kung tingnan natin ang dictionary, Webster's Dictionary, idols in a representation of a false god, di ba? Yun ang ibig sabihin ng idols. Kung basahin natin ang 1 Corinthians chapter 4 verse 8, ang Diyos ay nagrepresentar po sa hindi tunay na Diyos. Happy being kang Our Catholic Creed Channel TV. Good PM bro ta. Shout out diha bro. Ano bro, hindi ko yung sino po yung account sa Our Catholic Creed Channel TV. Hindi ko matrace kung sino bro. So, kung tingnan natin mga kapatid, ating isisawalat dahil sabi ko na nga alam na ninyo na makabasa lang ng Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, mag-conclude na din, mag-conclude na po sila na Katoliko ang tinutukoy dyan na nag-Diyos-Diyosan, nagawa ng mga rebulta Diyos-Diyosan. Pero ating itrace at isiwalat na hindi Katoliko dahil wala pang Katoliko, ang base lang po sa mga talata, ang mga Israelita o mga Sabbath keeper o mga Sabadista ang nagsamba ng Diyos-Diyosan o naglikha o nagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ayon sa Isaiah 44:15, natin basahin. Sino pa ba ang tinutukoy? Speaking of Isaiah is 732 BC na isulat, di ba? Coniberto Ritarino, good PM bro ta. Maraming salamat. Welcome bro. Bro Berto, welcome. Ating basahin mga kapatid. 13 mula sa 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Karpintero sa ibang panday, ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Ginuguhitan ng ito ng anyong tao. Sino ba ang nagawa nito? Mga Sabbath keeper, mga Israelita, mga Hudyo, hindi Katoliko. Ano pa ba? Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Sino po ba ang nagawa ng rebulto? Hindi Katoliko, mga Sabbath keeper, Sabadista. Ang magandang rebulto. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Sino po ba ang nagbagay ng kanyang bahay? Ang mga Sabadista, Sabbath keeper, ilagay sa kanyang bahay. Maaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng sidro, ensina at sipres. O maaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong, yung pangsaing, magsaing panggatong, o sa Bisaya, sugnod. At ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Imagine sino ang nagawa ng rebulto para sambahin? Hindi Katoliko, ang mga Sabadista, Sabbath keeper. 16. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya mag-iihaw ng karne at siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa na niyang Diyos
na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Malinaw mga kapatid na ang nagawa pala, ang nagsamba pala ng rebulto, hindi Katoliko ang mga Sabadista, Sabbath keeper. Yung panggatong kahoy ang natira, ang kaputol, ay gawa nilang rebulto at luhod sa harap ng rebulto at magsabi, iligtas mo ako dahil ikaw po ang aking Diyos. Ano po aba ang ginawa nila? Diyos-Diyosan, hindi, ibig sabihin, idols. Dahil diyan sa Biblia, dalawang klase ng rebulto o larawan. Sa Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, yun ang idols o Diyos-Diyos. Ngunit sa Exodo Kapitulo 25, 18 hanggang 22, yun ang larawan ng kerubin. Kung basahin natin, ang kerubin ay banal, di ba? Ang mga anghel ay banal. Nagpautos ang Diyos through Moses na magawa ng kerubin. So, hindi yon Diyos-Diyosan. Dahil sa Harper's Bible Dictionary, sa page 147 ba yun? Kung ating tingnan, all idols are images, but not all religious images are idols. So, ibig sabihin, iba ang larawan ng mga Diyos-Diyosan, iba ang sa Harper's Bible Dictionary, page 176 pala. All idols are images, but not all religious images are idols. So sa Biblia, dalawang uri ng larawan. May larawan sa mga idols o Diyos-Diyosan, larawan sa mga banal, yon ang tatawag nating icon. Yon ang dahilan na sa kasaysayan ng simbahan noong 7th century, may isang grupo ng malaking grupo ng heretics o herejes na tinatawag na iconoclasm. Bakit tinatawag silang iconoclasm? Images destroyers derived from word icon. Ngunit ang mabasa natin sa Isaiah 44:13-17, na ang ginawa nila, yung kahoy, yung kaputol o natira, gawin nilang rebulto at luluhod sila sa harap ng rebulto at magsabi na, iligtas mo ako dahil ikaw po ang aking Diyos. Ibig sabihin, ang rebulto, ang kinikilala nilang Diyos. Sa atin mga kapatid, sa susunod na episode, ating talakay naman ang icon o tayong Katoliko ang nakasunod. Tayo ang Katoliko ang tinutukoy, di ba? Tingnan natin. So, maliban dyan mga kapatid, kung basahin natin ang Exodo, Isaiah pa rin, Isaiah 57, kung ating basahin, ang mga Israelita patuloy na nagsamba pa rin ng mga rebulto. Ang dami. Sino po ba ang mga kinikilala nilang Diyos? Kung tingnan natin, ang dami, si Baal. Maliban kay Baal, mayroon pa si Moloch. Sandali lang ating tingnan yung Exodo, Isaiah 57:13. Isaiah 57:13 mga kapatid. Kung ating basahin, ito po ang patuloy na tinutukoy. Ang Diyos-Diyosang tinatawag mo ay di makatutulong, di ka ililigtas kahit ka tumaghoy. Ang mga Diyos mo'y mapapadpad lamang kung hangi sumimoy. Sa bugso ng hangin, sila'y itataboy. Sabalit ang taong sa akin tiwalat, laging umaasa, ang banal na bundok at ang tupang ito'y mamanahin niya. So, ang patuloy na nagpapatunay na ang lumaganap ang paggawa o pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, mga rebulto,
ang mga Sabbath keeper, hindi Katoliko. Maliban dyan, iba, ang daming mga sinasamba nila. Halimbawa, una, yung nandyan sa himpapawid, di ba? Yung binasa na natin, Exodo 23 hanggang 5, huwag kayong magawa ng larawan o rebulto nandyan sa himpapawid. Ano po ba ang larawan nandyan sa himpapawid? Kung yahayaha tayo sa himpapawid, makita natin yung araw, buwan, at bituon. At sino po ba ang naggawa o nagsamba sa araw at bituon, sa araw, bituin at buwan? Kung basahin natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 19, ang mga Israelita pa rin nagsamba, kinikilala nilang Diyos ang araw, ang buwan at bituin. Hindi Katoliko. Sabbath keeper pa rin. Kahit na yung basahin ninyo. Sandali lang, emergency alert. Sandali lang, emergency alert mga kapatid sa NDRRMC. Dahil kanina, may babala sila na sa Surigao, ang grabing ulan doon sa Surigao. So, yun ang dahilan na sinasabihan sila sa Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, huwag kayong maggawa ng larawan sa kahit anong larawan sa himpapawid. Dahil, bakit sinabihan? Sinong sinabihan dyan? Mga Israelita. Na mula sa naglabas sila sa Ehipto at nagsamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Isa sa mga kinikilala ng Diyos, yung araw, buwan at bituin. Hindi Katoliko. Yung basahin na, ang binasa natin, huwag kayong magawa ng larawan o rebulto sa kahit anong mga larawan nandyan sa himpapawid. Sa Bisaya, God, ayaw ko mo pagbuhat og larawan sa Diyos-Diyos nga naa sa langit. Kung may atmospheric heaven, kung sa Bisaya, kung mohangad ta, kung saan makita na to. Diba? Kung sa gabi, bituin. Pag may buwan. O sa araw. Diba? Dahil bakit sila sinabihan na huwag kayong magsamba sa mga larawan o maggawa ng larawan o rebulto sa kahit anong mga larawan sa himpapawid? Take note mga kapatid, hindi yun kung basahin natin, ang daming langit, hindi lang plural. Speaking of langit is plural, more than one. May langit na yung atmospheric heaven, ngunit yung langit na nandun ang abode of God o trono ng Diyos, yun, langit na, kung basahin natin ang context, kahit anong larawan nandyan sa himpapawid, hindi mabasa natin mga larawan nandun sa kaharian ng langit. Hindi. Nandyan lang sa himpapawid. Ibig sabihin, yung atmospheric heaven. At kung ano po bang makita natin sa atmospheric heaven o himpapawid, yung araw, bituin, buwan. At yun, sino ang nagsamba o nakilala na sambahin nila ang araw? Ang mga Sabbath keeper, Israelita, hindi Katoliko. Happy birthday pala ni Brother Michael Arago. Lungay, God bless our family. And Mama Mary, please pray for us. So, maraming salamat. Maliban dyan mga kapatid, malinaw. Sino ang nagsamba ng araw, buwan at bituin? Ang mga Sabbath keeper, hindi Katoliko. Yun ang hinala na pinagbawalan sila, sinabihan sila. Dito sa lupa, yun, ang basa na natin kanina, sa Exodo 32:19, 15 hanggang 19, na ang mga Israelita mula sa Ehipto at pagbaba ni Moises mula sa bundok, ay nakita na niya yung mga Israelita, Sabbath keeper, na nagsamba sa baka at nagsayawan sila sa harap ng baka. At sa ikalawang hari, 23, 7 hanggang 8, nandyan si Baal at si Asira na kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kung ating tingnan,
Si Baal at si Asera, wala yun sa simbang Katoliko. Ang buwan, bituin at araw, hindi yun sinamba ng Katoliko, di ba? Sa tubig, ano po ba ang nandyan sa tubig? Of course, isda, di ba? So, may pamasa dyan sa Deuteronomy 4:18 na ang mga Israelita pala nagsampa pa rin ng isda. Kung sa Greek yon ay ektos. Yon ang dahilan sa early Christian, may sign sila ng isda dahil malapit ra sa Kristus. Ektos Kristus. At maliban dyan, ang NDRRMC emergency alert natin. So, pati yung langgam, yun ang dahilan na yung ibon pala, langgam naman. Sa ibon, pati yung ibon, mabasa pa rin. At under the earth, of course, nandyan kung basahin natin ang sa Roma 1:23-24, nandyan si Artemis. Sa Gawa 19:24, mabasa pa rin si Artemis. And then sa Deuteronomy 4:16, may mga kinikilala nilang idols o Diyos na babae. Katulad ni Astaroth, isang babae nga Diyosa sa taga Sidon. Ni Asera, babae ito. Babae yun, di ba? Si Bro Jan ni Bro Dabaw. Bro John Jonah. So, salamat Bro John Jonah. Bro John Jonah din ang presidente sa San Pedro Cathedral sa CFD, Catholic Faith Defender Chapter sa San Pedro Chapter. Ikaw din Bro John Jonah. Sorry po. So, malinaw mga kapatid, sa ikalawang unang hari, o 1 King chapter 3 verse 33, si Astaroth, si Kamos at si Molok o Malok, si Asera sa ikalawang hari 23:4-7, Asera si Baal. Sa Isaiah 46:1, si Bel at si Nebo. At sa yun ang mga Diyos-Diyosan na sinamba o sinamba ng mga Sabbath keeper. Na paglabas nila mula sa Egypto, nagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, unang ginawa nila yung baka. Yung nagalit si Moses. Diba? At nagsamba sila sa bituin, araw at buwan. At pati yung isda, pati yung ibon. So, ang binanggit na mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, wala ito sa Katoliko. Diba? Los lahat na sa mga Sabbath keeper yun, yung genuine na Sabbath keeper. Dahil yung made in America na Sabbath keeper ay hindi yun, pirated yun. Yung kang Ellen Goldwhite, pirated na yun. Hindi yun genuine. Parang parang social, modern Sabbath keeper na lang. Pero kung tingnan natin, pirated sila mga kapatid. Dahil yung mga totoong Sabbath keeper, tunay o genuine Sabbath keeper, yung mga Israelitas. So, yun mga kapatid, kung i-trace natin ang Exodo Kapitulo 3, Kapitulo 23-5, dahil halos lahat ng mga sikta, pag magkabasa sa Exodo 23-5, mag-conclude na silang Katoliko ang tinutukoy. Hindi Katoliko, unang punto natin na sa panahong yaon, wala pang Katoliko. Diba? Kanila na isulat ang Exodo 1512 BC before Christ. Anong mga relihiyon nag-exist sa panahong yaon? Yung Judaism. Kung basahin natin Exodo 21, ang mga Israelita pala ang pinalabas ni Yahweh
mula sa Ehipto. At mula sa Ehipto, yun, nagsamba na sila ng mga Diyos-Diyosan. So, hindi Katoliko, mga Sabbath keeper, Sabadista. Ngunit, sa susunod, ating talakayin ang sacred images, na ang nakasunod tayo mga Katoliko. Ating ulitin na sa Biblia, dalawang klaseng rebulto. Idols at saka icon. Ating basa kung atin ang binasa ang Harper's Bible Dictionary sa page 276, all idols are images but not all religious images are idols. Ibig sabihin, iba yung larawan ng mga larawan o rebulto ng mga Diyos-Diyosan at iba yung larawan ng mga banal o icon. Iconoclasm, yun ang mga grupo ng heretics na herehes na noong 7th century na papasok ng mga simbahan ng Katoliko at babasagin nila ang lahat ng mga larawan ng rebulto. Katulad yung nangyari sa Marawi na yung mga ISIS, winasak nila ang imahe ng mga rebulto sa St. Mary's Cathedral sa Marawi. Di ba? So, yun mga kapatid ang ating pagsisiwalat sa katotohanan na ating sinagot punto por punto na ang tinutukoy nagsamba ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan o larawan ng Diyos-Diyosan hindi Katoliko kundi ang mga Sabbath keeper o mga Sabadista. So malinaw dahil yung iniisa-isa natin yung mga iba't ibang klase ng mga rebulto, Diyos-Diyosan, larawan na kinikilala na lang Diyos. Malinaw na malinaw. Ating basahin ulit yung Isaiah 44:15 to 17 para sa tumpak yung naturang talata na ang tinutukoy dyan ang mga Sabadista o Sabbath keeper. Ating basahin ulit. Kung sino po ba, dahil kung sa logic mga kapatid, sa argumento, kung para sa kanila, sinamba natin, kahit na granting na ang lahat nating mga larawan ay mga larawan yon ng mga banal. Diba? Walang larawan simbahan Katoliko nandyan sa simbahan nga yung binanggit natin mga larawan na sa mga Diyos-Diyosan, wala yun sa simbahan Katoliko. Granting na para sa kanila, sinamba natin kung ang ating intention sa pagsamba ito ang larawan ay hindi na tayo magpunta sa katulad dito sa bahay, kahit dito, mayroon naman akong larawan, Mama Mary sa Birhen sa Kuta, may St. Michael. Kung ang subject namin to worship o ang intention namin na sambahin ang larawan, na hindi na kami magpunta sa katedral para magsamba, dito na lang kami sa aming bahay dahil ang daming larawan namin. Pero ang hindi yon. Pag nandun kami sa katedral, hindi pa rin katulad ng ginawa ng mga Israelita o Hudiyo o Sabbath keeper ang kanilang pagsamba. Ating basahin ulit, Isaiah 44:13 to 17. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Panday, Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Sino ang nagawa nito? Hindi Katoliko, mga Sabadista. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Sa bahay ilagay. Maaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng sidro, ensina, at sipres. O maaring siya ay magtanim ng laurel. At ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong, yung sa Bisaya, sugnod. At ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Sinong nagawa? Hindi Katoliko, mga Sabadista. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at parang paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto
para sambahin. Sino ang nagawa ng rebulto para kaniyang simbahin? Mga sabadista, sabat keeper. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Take note, 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Luluhod siya sa larawan o rebulto na ginawa niya mula sa kahoy at luluhod siya sa harap at magsamba, sinasamba, dumadalangin siya sa rebulto. Ang rebulto ang kinikilala niyang Diyos. Ano po ba ang sabi niya sa harap ng rebulto? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ibig sabihin, ang kinikilala nilang Diyos sa mga sabadista, sabat keeper, ang rebulto mismo. At magpaligtas siya sa rebulto dahil siyon ang kinikilala ng Diyos. Sa amin sa Katoliko, granting nga ang mga larawan namin, mga rebulto namin ay larawan yun ng mga santo, banal. Hindi namin yung kinikilala ng Diyos. Hindi namin, walang Katoliko na larawan po ni Santo Niño, iligtas mo kami dahil ikaw po ang aking Diyos. Larawan po ni Mama Mary, iligtas mo kami dahil ikaw ang Diyos. Hindi. Ngunit, kung i-trace natin, hindi yun Katoliko nga gawa pala sa mga sabat keeper, sabadista. So, ating ulitin, na ang tinutukoy sa Exodo Kapitulo 23 hanggang 5, hindi Katoliko. Ang nagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ang mga sabadista. Malinaw na malinaw. So, sa susunod, ating bigyan ng pansin pagsisiwalat, kung mali ba ang ginawa ng simbahang Katoliko na may mga larawan ng mga banal. Dahil ang palusot nila, ang inuutusan sa Exodo Kapitulo 25, 18 hanggang 22, ay si Moises lang. Kung noon, huwag na lang kayo magbasa ng Biblia, di ba? Si Moises, bakit yung 10 utos, si Moises lang binigyan. Bakit? Sunod niyo ang araw ng pamahinga, ikapitong araw. Di ba? So, last mga kapatid, naalala ko lang yung isang pastor ng offshoot ng SDA, yung Seventh Adventist Reform Movement na si Pastor Rodi Mindeja. Sa Uipak, mga 2002 pa siguro yon, sa kabilang estasyon may programa doon. At open sa lahat ng mga pastors, evangelists, iba't ibang mga sikta. At counter sa aming programa sa DexTD, ang dialogo sa pagtuong Katoliko, para dialogo sa pananampalatayang Katoliko. So, minumonitor ko yung programa nila pag mag-commercial kami sa aming programa, mag-monitor ko. So, walang Katoliko doon. May Muslim, Islam, iba't ibang branches ng mga born again. At yung narinig ko, yung pastor ng Reform Movement na SD, yung vegetarian. Sabi saya, kining Katoliko, pataka lang himog larawan. Himog larawan ni Kristo, ni Maria sa cross, nga ang ipahimo dia sa Biblia, Exodo 25, 18, 22, duha ra ka kirubin. Sila nagpataka, naghimog larawan. Muna ako nadunggan siyang wali. Nakabasa pala. So, ako, nagpunta ko sa naturang estasyon. Okay, bali, isulong na ko dito. Pagdating ko, patay ra ba taon yung nag-angkor, si pinatay isang doon sa Iligan City. Hindi na lang natin banggitin. Pag abot na ko sa estasyon, gi-welcome din ko, uy, ayan na din angkor, uy, mais mayo, nas Tata Rosal. Makatubag ni, kay gayo ni kulata ron sa mga. So, si bro, okay,
Yes bro, shout out diha. So, salamat bro. Waday kag live bro, mas maayong daghan daw manubag bro. Atong i-counter ang mga noon sagad SDA raman, balik-balik ra po na ilahang wali. O di ko kadungog SDA nga magwali og Trinity, di mas lasupag sa Trinity. Di ba? O, pero di ba po sabot nga og di sila supag sa Trinity, doktrina na sa SDA, gikopya lang nila ang doktrina sa Katolikong patungkol sa Trinity dahil wala pa silang gumawa. Ang Katoliko ay nag-aral ng Trinity, pero hindi sila particular. Siguro hindi nila alam, hindi nila kayang ipahayag, ipaliwanag yung Trinity. Ang kanila ay kain kain at pahulay, pahinga lang at pahulay, parang ugali ng baboy ba. Ang baboy tapos ng kumain, tapos ay lulubog at mag-relax, pahulay. So, maayong hapon bro, Edison Dimi Gilio. So, pagpunta ko, sabi sa isang anchorman, mas maayo nas Brad Tata, magkatubag na eh. Kung nga, pwede lang ko mangutana bro, ni Pastor Mendihas. So, pwede kayo, 10 minutos bro. So, nangutana ko, ako na lang Bisayo, ano good, ha? Ingon mo, ganiha nga ang Katoliko nagpataka lagi mog larawan ni Kristo, ni Maria sa cross, nga ang gisugo sa Ginoo sa Dios, Exodo 25:18-22, kirubin raman. Sa tinuod man na, kirubin ra gitugot niya, kamo pataka lang maghimo larawan. Okay. So uyon ka kung walay balaod, walay sopakon. So nga, kainanglan man tumano ng balaod. Ang tanong ko, sang-ayon po kayo pag walang batas, walang labagin. Dahil walang batas, di ba? So, ang sugat niya, kinanglan man tumano ng balaod. Di naman kinanglan ipangutana, kinanglan ba tumano ang balaod? Tumano magina kay balaod, good. Ang akong pangutana, o yun baka, kung walay balaod, wala tay supakon. Natural. Kaya ang tao makasala, gumikan mas balaod, umay balaod, di walay sala. Okay. Sulod. Ang tanong, saan po ba mabasa na bawal ang paggawa ng larawan ng mga banal? Katulad ni Maria, Birhen Maria, ni Kristo at iba pa. Kaklaro ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3-5, di kagabasa na. Nga, gidili ang paghimo bisag unsang larawan nga tuwa sa langit. Kanas Maria, tagalangit man na. Si Kristo, tagalangit man na. Baba. So, di ba, og sila'y paminawan, murag nakalusot. Akong gipaluap. Sangayon ka nga ang mababasa dyan ay Diyos-Diyos o idols. So, wala may mabasa ang Diyos-Diyos niya. Dahil yung ginamit niya King James Version, hindi natin mabasa litra por litra ang Diyos-Diyos. Ang babasa lang, huwag kayong magawa ng larawan kahit anong larawan nandun sa langit o himpapawid. So, sabi niya, wala mong babasa Diyos niya dahil ang ginamit niya King James Version. Ang aking ginamit, kung basahin natin ang Today's English Version o Common Bible is mabasang Diyos. Okay. Sabi niya, wala mong mabasang Diyos niya. Kung sa ngayon, kang ang dili Diyos, kay wala may mabasa. Sa masabot ni noon, tanawa ragon. Isa kung saan ni maglusot, palusot-lusot, ni magyud kagalusot. So, ang tanong, dahil ang gidili diha, gumikan ang gidili diha, Diyos, ang tanong, ang Diyos, balaan ba o dili? Natural, sagot siya, hindi banal. Ang Diyos, idols, banal ba o hindi banal? So, natural, hindi yun banal. So, sa ngayon ka nga, ang gidili, ang Diyos, way labot ang mga balaan. O, di ba? Di na matubag. Sa ako na pa yung mautana. So nga, moderator, Mr. Anchorman, ako na pa yung mautana. Kung kaingon si Kuan, di lang natin manggitin ang ngalan, ha? Matod pa sa Anchorman. Mong sugot ka, preteng, kung kadyot lang. Di ba, 10 minutos man? Akong, 10 minutos na ba? Napay, Kuan, napay 3 minutos, brata. Pero di naman siya matubag. Kaya mutana na siya nako. Anak na lang.
Dili man pud siya mga mangutana na ko diretso, Mr. Moderator, bro. Og di ko mamahayag. Mamahayag sa pug 10 minutos, bisag 5 minutos lang ay sa mangutana. Ang resulta, giribat na ko tanan. Sa akong mga questionan sa iyang tubag, akong pangutana giribat. Hasta Exodo. Tapos unsay pangutana niya? Pangutana ta, kana bitaw mangutana nga dili pangutana, pungutana. Asa mabasa nga nag-ingon, Katoliko himo ikog larawan. Kuan man na, palasi man na, di ba nga pangutana. Katoliko himo kog Brad Mendeja, Pastor Mendeja, kaning pangutana sayop. Sa tubag ka. Kakalaro ana. Anong sayop? Buot pasabot no, kakasabot mo sa pulong Katoliko. Ang Katoliko is malukpanon. Nga ipabasa nimo sa Biblia nga malukpanon. Himo ikog laruan, akangilad po dana. Adi, sige, lisan pa dana. Asa mabasa sa Biblia? Tata Rosal, himo ikog larawan. Samot nang di mabasa. Imo ipabasa na akong lara, akong ngalan sa Biblia, ako apelido. Nga, wapagani ko mataw na humana man ang Biblia. So, kana bitaw mangutana bitaw nga dala pangutana, wa gitarong resulta kyug kuan. Timingon tong si ang Muslim si Alimuddin patay na rabataw na. Brad Liberanes ikaw pangutana na lang nga, Brad Mendeja ipangutana lang nga asa mabasa nga nagsugo si Kristo nga himuan sa larawan. Kay dili man pwede nga imo ipabasa ngalan ni Tata Rosalia. Ano ba? So, mga kaigsoon no, mga kapatid, kung tingnan natin, ating intention natin, ating lang sagutin kay halos lahat, ating ulitin, halos lahat ng mga nagsulputang sikta. Kung tingnan natin ang latest na statistics sa Securities and Exchange Commission, 50,000 different denomination na nakaregistered sa SIC na magamit ng Exodo Kapitulo 20, pati na yung Islam. Yung balik Islam, 3 hanggang 5, pagtapos na basahin, tapos na binasa, mag-conclude sila na ang Katoliko ang tinutukoy. So, ang ating ginawa ngayon, ating sinisiwalat natin na hindi yun ang Katoliko ang tinutukoy dyan. Sino ang nagdiyos-diyosan? Mga Sabbath keeper, mga Sabadista, dili Katoliko. So, malinaw. Maraming salamat sa lahat, Bro John Jonah, salamat bro. At sa atong mga tanang mga viewers, pag hindi lang kayo, mag-view lang kayo, dahil walang comment, hindi natin mag-acknowledge dahil cellphone lang ginamit natin. So, para lang po may kuanak po tayo, kung pwede, araw-araw tayo mag talakay, may talakay tayo araw-araw dahil para po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page para po sa mga ano po ba ang tawag nito kung wala tayong video araw-araw, mabitin tayo sa mga sa ano po bang term ni Brother John Do? Nakalimutan kong yung term na kailangan na may video tayo araw-araw, kung pwede araw-araw may ma-upload tayong video sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel para nakalimutan ko yung ma-maintain natin, nakalimutan ko pala nakalimutan ko tuloy, basta yun ang intention. So may konting minuto tayo ngayon, so bago lang ako nakabalik sa punto por punto dahil sa nangyari sa ating matandang kapatid, ating elder brother na nasa kabaling buhay na. Noong last Tuesday pa siya hinatid sa kanyang hantungan. So, once again, maraming salamat. Sana nakabigay naman tayo ng konting kaalaman lang para sa ating mga kapatid na mga kapwa Katoliko, lalo na yung mga kapatid natin Katoliko na mga inosente dahil yun ang target ng mga nagsulputang sikta, ng mga inosente ang madaling linlangin, madaling dayain. So, at sila ay sa baga, ang silang walas tinuod mo ay nagtininood, kitang nas tinuod, di na noon ta magtininood, di ba?
So, at least nga, konting kaalaman lang dahil kung meron tayong nalaman konti at nai-share sa iba, so, yun. So, once again, maraming salamat ha. Okay, dahil may ano pa po ako, ano ng oras, 5:20 na. So, more than 1 hour na pala po ako nagtalakay sa ating sa hapon na yun, sa ano po ba ang term, no? So, once again ha, maraming salamat at God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.